Good morning everybody. Ako'y nagdudurog ng Thunderbird Platinum. Yan, high protein. Kasi meron akong isang inahin na hindi ko alam kung tinamahan ng anong klaseng sakit. Kasi parang malaria na parang Marex na parang hindi ko maintindihan. Nag-aaway mo na. Na? Hey, do not fight. Sisiw. Sisiw na maliit versus bulik. Matatapang ha. Well, back to the video. Dinudurog ko mabuti kasi yung platinum pala, hindi pala kagad basta-basta natutunaw yan sa tubig. Binabad ko dati sa tubig. Ang tagal bago numinipis lang yung pellets, hindi Nababakbak oh, na mo. hindi namamaga. Panipis lang. Yung habang ginagalaw mo, numinipis lang siya, parang candy. So, dinudurog ko na ngayon para mabilis ang kanyang pagkatunaw. Tapos, nilalagay ko dito. Gota, tawag dito. Nung araw, meron akong ganito, pang subo ko ng kalapate. Yung mga sisiw na kalapate na walang magulang, kunwari, yung mga magulang, hinagis ko sa malayo, hindi na bumalik, meron silang sisiw. Walang magpapakain. So, nagbababad ako ng pellets. Pag namagana, yung pwede nang hindi na bumabara sa hose, sinusubo ko sa mga kalapate. So, ganito ginagawa ko dun sa alaga kung may sakit. Parang Marex na parang malaria na ang sintomas, pero hindi naman siya kung Marex yun, dapat malulumpo siya or mabubulag. Hindi naman. Malaria, ginamot ko na ng malaria na gamot, yung Pyrestat. Wala pa rin. Pero ngayon, ginagawa ko, sinusubuan ko na ito kasi nanglalambot eh. Baka dengue. Baka siguro. Iba na siguro yung sakit. So ayan, nagdudurog ako, lalagay ko dito. Dati ito yung ginagamit ko. Pero pangit pala to. Kasi sa una, madulas to. Yung madali mo lang siyang ipupush down. Ngayon hindi na. Pag matagal mo na pala siyang ginagamit, nagiging ano siya, yung parang kumakapit na rin sa loob. So kapag sinusubuan mo yung alaga mo, kumari ito yung tuka niya, ipapasok mo gano'n, di ba? Minsan, mabibigla yung yung biglang gaganon. Mabibigla yung lalamunan. So, hindi siya smooth. You know? Oh. Dati ganito ginagamit ko. Kasi, akala ko mas maganda to. Kasi, madali gaganon mo lang Lalagay mo dalirim dito. Yan. Nagigigil ka pa pag ginano. Pero nung una, smooth lang to. Gaganon mo lang, napaka-smooth. Nung tumagal, nagiging pala. Makapit. Oo, makapit. So, hindi ko na ginagamit. Ito na lang. Convenient kasi pag ginanon mo, i-squeeze mo lang. Nilagyan ko na ng tubig. Kasi, Ready na yan. i-ready ko na to. Ipapasok ko na. Nagdudurog ako para madali lang matunaw. So, umaga, tapos ko na siyang pinakain na kaninang umaga. Ito, mamayang hapon na to. Nililinis yung hugasan. Nililinis ko yan, sinasabon ko, dinidisinfect ko ng bleach na may sabon. Ito ngayon ang magiging pagkain niya. Tapos, kapag bago ko ipakain yan, nilalagyan ko ng konting Yakult. Para meron siyang mga good bacteria sa kanyang tiyan, kanyang butsi. At tapos, ang hinala ko naman, baka meron siya nakain na something na sinulid or anuman, parang mahina siyang magtunaw. Kasi lagi siyang may laman sa butsi. Nung hindi ko pa siya ginaganito. Di nawawala yung laman niya sa butsi. Parang na-crop bound na. Hindi ko maintindihan yung sakit niya Pero, duda ko, mapapagaling ko. Kasi, dito may napagaling na ako. Hindi pa to masikip dati. Nung na sa may sakit ngayon, masikip na. So, nabibigla pag, ayun gaganon yung
pagkain, mabibigla yung pinakabutsi niya. Yan o. Yan, dapat ganyan yung natunaw na ganyan. Lalagyan ko na lang ng konting Yakult yan para mas runny yung ipapakain ko. Mas madaling i-squeeze. So mamayang hapon, papakita ko sa inyo paano namin siya pakainin gamit ito. Well, hapon na mga kaibigan. Ito na yung dinurog kanina. Naging parang Paste. lamp. So, na magana yan. So, ang gagawin ko na lang yan, dadagdagan ko na lang ng Yakult. 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 Para meron siyang mga good bacterias. Kasi, nadiplit talaga yan eh. Yung sobra ng Yakult saan? O, sa'yo naman siyempre. Alam mo namang Manok din mahilig ako. ko dyan eh. Singik ko lang. Yan, naging runny na yung consistency nung pinaka walang bumubuo. Ayan o. Kita ba dyan? Kahit hindi sa taas, kahit dito Ay, na lang. Sorry. O nga pala no. hindi nag-stay dyan sa pinakakanto nung Bottom. ilalim. Bottom. Yan, sige. Pag ihalo natin, so puntahan na natin yung aming may sakit na inahin. So ito na ang aming may sakit na inahin. Talagang may sakit siya, as in. Yung tipong wala na. Mahina na. Sobrang mahina na siya. Mm. Ay, Hindi na. kaya pala naipit. Ipit, mahina na siya. So, ito, pinagtsatsagaan ko na lang kung anong magiging... Verdict. Oo. Hindi ako nag-give up. Gusto kong pwede nang ikal, pero sabi ko, lagot ako. Ito ang problema ko ngayon. Nagkasakit ang nanay ng mga bulik ko. Ito yung nanay nila. Tinamaan siya ng hindi ko maintindihan. Hindi naman Marex kasi hindi siya nalumpo, hindi rin siya Bulag. nabulag. Hindi. So ano lang siya, yung ayaw kumain. Dengue. Hindi siya natutunawa, no? Kaya nilalagyan ko ng Yakult yung kanyang pagkain. So ganito ang ginagawa namin. Actually, meron na kami nabuhay ng ng ganitong case. Hindi ko alam kung siya magsusurvive. Sana, hopefully. Pumayat na siya. Masin, mapayat na. So mga kaibigan, ito po yung ginagawa namin. Hindi po para saktan ng manok. Ito yung ginagawa namin Para matulungan. siyang gumaling. Kung mapapagaling namin. Kasi siyempre, di ba hindi naman natin hawak yung buhay ng isang nilalang, no? So nasa God na lang yan kung siya magsusurvive o hindi. Pero tinutulungan namin siya na Makakain. makaya niya yung sakit. Mm-mm. So, umpisahan na po natin ang pagpapakain sa kanya. Ang unang gagawin ay? So, ang unang gagawin ay ibubuka po natin ang kanyang bibig. Tapos, isi-shake kasi para nakamix. Tapos, i-insert yung tube. I-squeeze yung pakunti-kunti lang. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng konting butsi. Yan ang ginagawa namin. So, itong manok namin na to, sinisave namin. Hindi naman dahil sa binili namin siya or sinisave namin siya para Manok siya namin. manok siya namin kasi. So, mahal namin yung mga alaga namin. So, ulit, pagka naka-cope na ng konti, another batch. Shake ng konti. Yun. Napansin nyo, wala siyang laway, hindi siya naglalaway, hindi lang talaga siya kumakain. Oo, hindi siya kumakain. Nabawasan na. Wala siyang sipon, hindi siya mabasa. Payat lang talaga siya. Ito yung butsi niya. Nilalagyan namin ng laman. Yan, meron na siyang laman. Ito, pwedeng ang nakadali nito, meron siya nakain na something sinulid. Dali, hindi nyo nakikita, no? Meron siya nakain sinulid or anumang bagay na siguro nagbara sa kanyang sistema. Parang ganun ang suspecha ko. Yan. Dati malakas tong kumain, tapos bigla na lang siyang hindi siya natunawan.
Okay. Konti pa. Hindi naman namin uubusin to kasi mamaya ulit. Lagi namin siyang, hanggat maaari, lagi namin siyang kinakargahan. So last na to, last. Tapos mamaya naman. You know, Ayan o, kumakain siya. kinakain niya. Kasi gutom na talaga to eh, kasi matagal na to hindi kumakain. So ganyan po ang ginagawa namin. Pagkatapos nun, sinabi ko na yun. Eh, ilalagay na namin siya sa kanyang lugar. O, tsaka muna. Yan. Yan. So mga kaibigan, hopefully mapagaling namin siya. So, ganyan ang ginagawa namin sa aming mga alaga na ganyan yung ayaw kumain o kaya na-crop bound. Kumari meron siya laman sa butse, hindi siya natunawan. Pwede mong lagyan ng tubig to. Gawa ka ng ganito, madali lang. Lagayan ng ketchup tapos hose. Yung hose na nabibili sa mga cycle parts. Kasi malambot yan, goma. Hindi yan plastic, goma. Kahit na gupitin mo, hindi matalim yung mga edges niya kasi goma. Saka madaling ipasok. Umaano siya sa lalamunan, sumusunod. Madulas. So kung na-crop bound yung manok mo, lagyan mo ng tubig yung ganito. So lagyan mo siya lagi ng tubig para matulungan mo siya na magtunaw yung kanyang nandun sa butsi niya. Pero wag yung lunurin ng tubig. Oo, ano lang, para lagi lang may laman yung mabilis niya ma-digest yung nasa butsi niya. Kaya nagka-crop bound yan kasi parang nabulunan yung pinaka pasukan ng pagkain mula dun sa butsi papunta sa balon-balunan. Yun ang ano doon ng crop bound, yun ang nangyari. So, yun ang pwede, yung tutubigan mo lagi para mabilis. Parang sa Bilau. tao, parang nabilaukan ka. Nabulunan. Pagkain, oh. So, malaking tulong ang meron kang ganito kung may na-crop bound kang manok. So mga kaibigan, yan ang aming video. Hindi ito isang instrumento para saktan ng mga alaga. Bagkus ito ay isang instrumento para makatulong sa mga alaga natin. May diferensya sa pagkain, Paglunok. sa paglunok, sa pag-digest ng pagkain sa butsi. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! O ano, sige, relax yan. Relax ka, relax. Relax ka lang muna dyan.